Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Sorry po kung for the past, I think, 1 or 2 days, hindi po ako nakapag-post ng video because yun nga, dahil po masakit po yung leeg natin. Okay, so ito na naman po tayo, no? Kaya lang po, syempre, kahit papano, meron po tayong time mag-post ng mga opinions natin na hindi naman ako nagsabi na 101% tama po tayo, pero to the best of my knowledge and experience, I can assure you that it is 100% tama. You may disagree, no? Pero that's fine with me, no? Pero you can always comment, okay? Then I would reply and voice out my side para at least alam po ninyo kung bakit tinext ko po yung mga nababasa po ninyo dito sa social medium natin. Anyway, ang topic po natin ay walang iba kundi yung HIV infection, human immunodeficiency virus na infection. Okay? So, iba yung HIV, okay, iba rin yung AIDS, pero pareho po silang mikrobyo, no? Okay, pag HIV infection, ibig sabihin yan, wala pa po kayong nararamdaman, okay? Pero positive po kayo sa HIV infection. Meron na pong mikrobyo sa katawan po ninyo. Okay, iba yung infection. Okay? By infection alone, it would mean that meron po mikrobyo sa katawan po ninyo. Pero wala pa po kayong nararamdaman. It is just the mere presence of the virus inside your body. Hence, you are infected. So, meron kayong HIV infection. Okay? Pero, pag bumagsak na po yung immune system ninyo brought about by the virus, syempre, magkakaroon na po kayo ng mga iba't ibang simptomas. Dahil po sa iba't ibang sakit. Na yun po ang dahilan kung bakit namamatay po ang mga pasyente na with HIV infection. The moment meron na po silang mga simptomas dahil sa iba't ibang sakit, no? Yun na po ang tawag natin na AIDS, no? Meron na po silang AIDS, acute or rather acquired immunodeficiency syndrome. Ayun. Okay? So, you have the disease which is AIDS. Samantala, ang HIV infection is just the mere infection without the symptoms dahil hindi pa po kayo nagkaroon ng iba't ibang sakit, no? Okay? Which will lead to, syempre, yung tinatawag natin na AIDS. Okay? So, meron po nag-text sa akin, Doc, hindi pala safe ang condom? Well, sa totoo lang po, never ako nag-text or nag-post na hindi po safe ang condom. Okay? I can assure you that condom is 100% safe. Okay? Now, meron din nag-text sa akin, hindi pala effective. Okay? Well, again, binalikan ko po yung lahat ng tinext ko or pinost ko at wala naman po talaga ako nagsabi or hindi talaga ako nagsabi na hindi po effective. Condom is still effective and safe. Okay? Pero hindi po siya 100% effective. Kasi po, marami talagang rason kung bakit magkaroon ng HIV infection ang pasyente. Buti sana kung isa lang rason. Okay? At buti sana kung yung nag-iisang rason
kung bakit magkaroon kayo ng HIV infection ay dahil po sa walang kondom. Okay? So kung nag-iisang rason lang po yan, maganda talaga yung condom approach. No? Okay? So, effective po pag magsuot talaga kayo ng condom. Kasi, yun lang po nag-iisang rason kung bakit nagka-HIV infection ay dahil po sa walang condom, hindi po kayo nagsuot ng condom. So, therefore, pag suotin po ninyo yung condom, safe na kayo. Pero ang tanong natin, kung yun lang po ang nag-iisang rason, bakit lumalala ang HIV infection? Dumadami ang mga pasyente at bumabata ang mga nagkaroon ng positive na HIV infection. Bakit? So therefore, ang rason po kung bakit lumala ang HIV infection ay hindi po dahil talaga sa walang kondom. Okay? So, para sa akin, masyadong oversimplify ng gobyerno natin yung problema ng HIV infection. Okay? Malamang ang nakikita lang po nila ay yung virus lamang. Syempre, pag virus lamang, saan lalabas yung virus? Syempre, sa ari. So, solution, takpan yung ari, tapos na. So, ang tanong natin, sandali lang po, I forgot to switch on the light. Ang tanong po natin, kung yun lang pala ang solusyon, bakit again lumalala ang HIV na infection? So malamang marami pong rason. At nabanggit ko na po sa mga several postings po natin dito sa social medium natin, no, na Meta. Okay? At isa-isahin po natin, i-explain ko po kung bakit nabanggit ko na po yung 4-piece, no? Okay? Hindi yung 4-piece na yung galing sa gobyerno, yung tulong galing sa gobyerno, yung pera. Hindi po, no? Ibang yung 4-piece na post ko po, no? You can go over my previous post, no? At nakalagay ko po kung ano yung 4-piece. Okay? At saka marami rin pong contributory factors. And sad to say, wala pong personalan nito. Isa dyan po ay ang Facebook or Meta. Dahil doon po, I would say, no, na dumadami po ang mga pasyente na may HIV. Dahil po sa Facebook or Meta. Which, of course, I will explain later. No? Hindi po ako isang tao na nag-incriminate, no? Or nag-blame or sinisisi ko po yung katulad ng Facebook or Meta, or sinisisi ko po yung mga motel, or sinisisi ko po yung mga basketball tournament, or sinisisi ko po yung mga resto bars na walang dahilan. Meron po akong sapat na dahilan or basis, okay, to voice my opinion. Okay? So, balik po tayo sa condom na naman. Okay? Katulad sa baha or flood, okay? Ano pong dahilan ng baha or flood? Ang dahilan po ba ay walang flood control project? Ang sagot ko po ay hindi. Okay? Kasi po, ang dahilan ng baha or flood ay dahil yung tubig galing sa ulan, galing sa itaas, ay bumababa. At bakit bumababa? Kasi nawawala na tayo ng puno sa bundok due to illegal mining, due to illegal logging, due to housing, whether legalized or not legalized, due to maybe banana plantation na nabanggit ko pa yung isang araw, no? Maraming dahilan na kailangan i-address natin. Okay? Hanggat hindi yan na-address, yung mga illegal lining at iba pa,
patuloy pa rin po yung baha. At kahit maglagay po kayo ng flood control projects, walang laban po yan kontra sa baha. Kasi yung dahilan ng baha ay hindi po walang flood control project, kundi yung nabanggit ko na po, yung illegal logging, illegal mining, etc. So para sa akin, hindi po tama yung flood control project kasi hindi po yan ina-address yung dahilan ng baha, which are, again, illegal logging and illegal mining at iba pa. Okay? Katulang HIV infection. Ano pong dahilan ng HIV infection? Bakit lumalala? Hindi po dahil sa walang kondom. Katulad sa baha, hindi po dahil sa walang flood control project. Okay? Kaya po, pag ganyan po ang strategy ng gobyerno, flood control project, okay na po yan. Bakit bumabaha lalo? Kasi yung dahilan nga, yung illegal logging at saka illegal mining, hindi pinapatigil na gobyerno. So, kahit ang daming flood control projects natin, pero lalong lumalala yung baha dahil lalong sinisira nila ang kalikasan natin. At nawawala na po yung mga puno na dapat nandun po para ma-absorb po yung tubig galing sa ulan. Ayan. Ganun rin po yung condom. Bakit lumalala ang HIV infection? Dahil po, hindi sa wala yung kondom. Kundi marami pong dahilan na dapat i-address ng gobyerno para matigil or at least ma-prevent natin yung pag-akyat ng mga incidents ng HIV na infection. Ulitin ko po, safe and effective ang kondom, pero hindi po yan ang sapat na solusyon. Okay? Kasi po, kailangan i-identify po natin yung mga dahilan upang matama po natin yung solusyon at mapigil po natin yung pag-akyat ng incidence ng HIV na infection. Maraming salamat po.